ang final blow ni Mina Ashiro, kung saan dito na ata magtatapos ang pagwawala ng pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan dahil gamit ang number 1 Sritina, tagumpay na nakita ni Kikoro ang siyang magpapatumba sa Mega Monster upang matapos ang pinakamalaking sakuna. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! And by the way mga lads, since hindi ako nakapag-upload ng chapter 124, dito ko ilalagay. At kung ayaw nyo namang makita ang last chapter, malaya kayong mag-skip papuntang chapter 125 sa gitna mismo ng video. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa isang flashback kung saan nagulat si Narumi nang nalamang si Kikoro Shinomiya ay compatible sa 4 na magkaibang kaiju numbers of weapon na siyang kinonfirm ni Kurozo na tama ang narinig ni Narumi. At bukod pa dyan, ipinapakita na si Kikoro ay nasa class 5 ang compatibleness sa weapon kaiju number 4, which is ang weapon na isinuot ng kanyang ina na si Commander Hikari Shinomiya. At nakitaan din siya ng class 4 compatibility sa weapon number 1, number 2 at number 7. Kaya napakomento na lamang si Hasegawa na sa buong kasaysayan hindi pa ito nangyari kailanman. Nasagot naman ni Kurozo, "Indeed, ngayon lang natin to nasaksihan ang ganito kabihirang pangyayari." Wika ni Hasegawa na dapat nila itong ipaalam kaagad sa mga nakakataas dahil hindi pa sila kailanman nakaharap ng ganitong sitwasyon at dapat silang mag-ingat sa mga procedure. Subalit biglang bumangon si Kikoro sa loob ng operating room at napawikang pakiusap. Kung maaari, huwag nyo itong ipaalam sa iba dahil maaaring ito ang susi para magawa nilang talunin ng kaiju number 9. Gusto lang niyang mabawasan ng risk sa any information na pwedeng mag-leak towards kaiju number 9, lalo na kung manggagaling yun sa mga na-assimilate nila. At seryoso niyang sinabi kay Narumi, pakiusap, "Teach me Commander Narumi. Turuan mo ako kung paano gamitin ng kapangyarihan ng kaiju number 1. At dito'y lumipat ang eksena kung saan nanlilisik ang mga mata ni Kikoro na tinataglay ang kapangyarihan ng kaiju number 1 Sritina na kaagad pinasabog ang Mega Monster, kaya napadilat na lamang si Kafka sa kanyang nakita nang nalamang si Kikoro ang may kagagawa ng ataking ito. Samantalang nasurpresa si Vice Captain Hoshina sa kanyang nalaman na kayang gamitin ni Kikoro ang number 1's weapon, kaya napatanong siya kung bakit hindi nalaman ng 3rd unit ang informasyon na ito. Na sarkastikong sinagot naman ni Narumi na yan nang sabi sa mga nagsikreto ding nagsanay kay Kafka Hibino about transformation combat. Dagdag pa ni Narumi na ito ang kanilang alas upang i-outmaneuver ang kaiju number 9 at wala nang iba kundi ang weapon na hindi mabilang na mata ang kaiju number 1. Ipinaliwanag ni Narumi na ang lahat ng nakikita ng matang yon sa paligid ay nakikita rin ng nagsusuot nito. In short, kung ano ang nakikita ni Kikoro, nakikita rin niya back and forth. Pati na rin ang mga spare units na nakareserve na mata for restoration ng weapons number 1 Sritina. Bagay na nagpamangha kay Vice Captain Hoshina nang nalaman ng isa sa unique na kakayahang makapag-share visions between Narumi at Kikoro. At makikita natin dito mga lads na pagkatapos talunin ni Kikoro ang kaiju number 15 ay pumunta kaagad siya sa operations upang suotin ang isa sa mga mata ng kaiju number 1. Napahawak na lamang sa makinis na ulo itong si Itami dahil parang mahihirapan siya nitong madepensahan ng dalawa sa pagpaplano na hindi idaan sa mga higher-ups. Kaya sinabi ni Narumi na ito ang kanilang huling hakbang at siyang bahalang managot sa buong responsibilidad. At pangiting sinabi, "Pumunta ka na. Tapusin mo ang lahat ng sinimulan mo nung araw na yon, Kikoro Shinomiya." At heto na nga mga lods ang isa sa pinaka-epic moment ng kaiju number 8. Ang troop member number 1's best rookie ng Defense Force ay haharapin ang pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan na napawi ka sa Mega Monster. Mukhang ang laki na ng pinagbago mo ngunit kahit na nandyan pa rin ng kanyang ama sa loob ng katawang yan. Kaagad tinawagan ni Kikoro si Kafka na nasa kabilang gusali lang upang sabihing sisiguraduhin niya na ang kamao ni Kafka ay talagang tatama sa core ng Mega Monster, kaya kung maaari, huwag muna nitong pakawalan ng pamatay na suntok. Biglang naalala ni Kafka nung pumasok si Narumi sa office ng Chief Director General Isao Shinomiya upang puntahan si Kikoro sa hindi pagsipot sa burol ng kanyang ama, habang siya naman ay nakatambay lang sa pintuan at narinig niya ang mga labis na pag-iyak ni Kikoro dahil umaasa itong nasa loob pa rin ng kanyang daddy sa katawan ni number 9. Kaya ang pagdadalamhati para sa kanyang ama ay pwede naman nilang hintayin hanggang sa matapos nilang talunin ang halimaw na yon. Bagay na hindi pa rin mawala sa isipan ni Kafka ang mga sinabi ni Kikoro hanggang ngayon.
Kaya napasuntok sa palad ang ating bida para paghandaan ang mga sinabi ni Kikoro sa mga araw na yon. At parang ito rin yung tinutukoy ni Narumi kanina. Kaya sinabi ni Kafka, akong bahala. Dahil ang Chief Director General ay naghihintay sa atin para pakawalan natin siya. Kaya nagtataka tuloy si Kikoro kung bakit iyon nasabi ni Kafka. At kahit si Itami at Nogizaka ay nagulat sa kanilang narinig at ang naging sagot na lamang ni Kikoro, Roger that. Nag-charge up ang ating bida upang palakasin ng kanyang kapangyarihan gamit ang soul energy. At si Kafka mismo ang nag-commence operation na oras na para isubjugate ang Kaiju number 9 at ang Mereke Mega Monster. Kaagad tumalon si Kafka towards Mega Monster habang si Kikoro naman ay lumipad sa gilid upang humanap ng magandang posisyon, samantalang ang Mega Monster ay kaagad nag-hand gesture upang gumawa ng atake sa pamamagitan ng pagmarka. Kaya nagulat na lamang ang ating bida nang nakita ang marking slash at napansin ang pagpikit ng isa sa mga mata ng Mega Monster, subalit bigla na lamang sumabog ang mukha nito at it's turn out na si Kikoro pa lang may gawa nito. Nabasang-basa na kaagad ang mga galaw ng Mega Monster bago pa ito tuluyang makaatake. Habang nakatutok si Kikoro sa galaw ng Kaiju, sinabi niya na hindi niya ito hahayaang makaatake. Tatargetin niya ang mga attack points at hahanapin ng core. Subalit bigla na lamang sumabog ang gusaling nasa tabi niya, bagay na hindi inaasahan ni Kikoro. Nakita ni Mina ang mga pangyayari, kaya kaagad niyang tinawagan si Okonogi upang mag-ask ng favor, na parang may naisip si Mina upang sorpresahin ng Mega Monster. Samantalang tagumpay na naiwasan ni Kikoro ang atake at kaagad lumitaw galing sa malawak na usok habang iniisip ang nangyari noon na ang tanging nagawa lang niya ay ang panoorin ng kanyang ama na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Kaiju number 9 at umaasa lang siya kay Kafka at Narumi. Kaya sinabi niyang this time sisiguraduhin niya na papakawalan kita, just wait for me, daddy. Kaya gamit ang number 1 Sritina, biglang sumulpot si Kikoro sa harap mismo ng pagmumukha ng Mega Monster upang magpaulan ng mga hindi mabilang na atake na siyang nagpalamon ng usok sa katawan ng Kaiju to the point na hindi na ito makikita dahil sa mga pagsabog. Kaya kaagad tinake advantage ng ating bida ang pagkakataon upang mag-unleash ng suntok, kaya buong katawan mismo ng Mega Monster ay nagawang mapaatras ni Kafka nang tinamaan sa bodega. Napansin ni Vice Captain Hoshina na nagawa ng makapagland ng atake si Kafka towards Mega Monster at si Kikoro naman gumana ang clairvoyance na tinataglay nitong kapangyarihan na makikitang kasalukuyang pinapaulanan ng ating bida ang Mega Monster ng mga suntok at si Kikoro naman ay nag-aabang lang ng magiging hakbang ng kalaban upang i-counter kaagad ang atake nito. Naglagay ng crossmark slash ang Mega Monster towards Kafka, ngunit naunahan kaagad ni Kikoro sa pamamagitan ng pag-asinta ng kanyang mata na siyang hudyat ng kanyang atake. Kaya ang slash na yun ay pasimpleng naiwasan ng ating bida at kaagad nag-unleash ng napakalakas na uppercut na siyang nagpayanig sa ulo ng Mega Monster to the point na napaluhan ng dugo ang halimaw. Napasigaw si Nogizaka nang nakitang gumana ang atake ni Kafka na parang bawat suntok ay nakakaramdam ng sakit ang Mega Monster. Ngunit nakapag-recover kaagad ang halimaw dahil ang follow-up na suntok ng ating bida ay nagawa kaagad nitong masangga. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Samantalang lumipad si Kikoro ng mabilis upang tuluyang i-block ang mga atake ng Mega Monster habang hinahanap niya ang core nito. Ngunit habang ginagamit niya ang retina, bigla na lamang dumugo ang kanang mata ni Kikoro na siyang nagpagulat ng mga Operations Unit 1 dahil bakit sobrang bilis naman ang pagkakaroon ng overheating kay Kikoro. Na-realize ni Vice Captain Hoshina na hindi lang sa magka-level si Kikoro ng paggamit ng weapons number 1, kundi gamit din ito ang dalawang magkaibang klaseng weapons simultaneously, kaya hindi talaga siya tatagal sa ganoong sitwasyon, bagay na nagpagulat kay Kafka nang narinig ang sinabi ni Vice Captain Hoshina.
Napaisip si Kafka na kung papaano na nila ito gagawin dahil ang halimaw na ito ay tinataglay ang ability ng Kaiju number 9. Wika ng ating bida na ang halimaw na ito ay nagko-compress ng shield para protektahan ng kanyang core. Kaya kung gagawa sila ng atake, kailangan lang itoon ng lahat sa iisang spot kung gusto nilang butasin ang katawan nito. At napatugon nga dito si Hoshina na ang tanong, papaano nila pasasabugin ng core ng Mega Monster, kung saan biglang nagsalita si Captain Mina Ashiro na ako nang bahala sa bagay na yan. At dito ipinakitang tumatakbo na itong si Mina papunta sa isa sa pinakamataas na gusali ng 3rd unit kung saan doon nakahanda ang pinakamalakas na weapon na babagay sa kanya. Nagbigay ng order si Mina na dapat i-lure nila ang target sa mark na ibibigay ni Okonogi at siya na ang bahalang magpaputok gamit ang Kirainus, which is ang anti-giant class Kaiju Railgun. Kaya naalala ni Kafka na ang weapon na yon ang isa lang naman sa nagpabagsak ng mga colossal kaiju in just one hit. Kaagad na paggaret si Kikoro sa naging plano ni Mina at sinimulang lumipad para makalapit ng kaunti sa Mega Monster at gamit ang number 1 Sritina ay tinuon ni Kikoro ang lahat niyang focus upang itrack at hanapin ang core. Nakita ni Kikoro ang parang star na nasa katawan ng halimaw at na-realize niyang hindi ito ang core at nakita na naman niya ang similar na hugis ngunit hindi pa rin yun ang core hanggang sa nakita niya ang napakadaming umiilaw na parang star na kumokonekta sa isa't isa at wala dito ni isa ang tunay na core na parang ginagamit lang ito ng Mega Monster para itago kung nasaan nakalagay ang tunay na core. Humagip sa gilid ni Kikoro ang atake ng Mega Monster at mukhang dumugo na rin ng kaliwa niyang mata dahil sa pag-overuse ng retina at dito'y naisip ni Kikoro na mukhang kailangan pa niyang laliman sa pagkita sa pinakaloob-loob ng katawan ng Mega Monster. Nagulat si Kuroso sa naging alarm dahil bumaba ng 12% ang release force from troop member Kikoro Shinomiya ngunit kahit nag-iinit ang katawan nito, lumalabas na ang dugo sa mata at ilong, pinilit pa rin ni Kikoro na hanapin ang core sa abot ng kanyang makakaya. Kaya napasigaw na talaga si Kuroso dahil ito na daw ang nakakabaliw na strain dahil bumaba na naman ng 5% ang release force samantalang si Kikoro ay patuloy pa rin sa paghahanap kahit ilang bleeding pa ang mararanasan niya. Habang hinahanap ang core sa pinakailaliman ng katawan ng Mega Monster at patuloy ang pagtagas ng dugo sa mga mata at ilong, biglang naalala ni Kikoro ang kanyang pamilya. Alam niya kung bakit strikto ang kanyang ama. Noon nagpapanggap lang siyang natutulog. Naalala ni Kikoro ang sinabi ng daddy niya sa kanyang mami na sinabi ni Isaw na patitibayin niya ang kanyang puso para kay Kikoro dahil itutulak niya ito para maging malakas. Kaya nakikiusap siya kay Hikari na kung maaari siguraduhing mahalin si Kikoro at alagaan para sa kanilang dalawa. Nung namatay ang kanyang mami, nakita niya sa mga mata ng kanyang daddy ang puot at galit sa isipan nito. At yan ang mga panahon na sumalin sa utak ng kanyang ama na siya ang papalit sa lugar na iniwan ng kanyang ina. At maya-maya, biglang nakita ni Kikoro ang nag-iisang star na doon nanggagaling ang lahat ng reacting signals at siya ang may control sa lahat ng galaw kung saan nahuli ni Kikoro ang core ng Mega Monster na maiging tinago sa pinakailaliman ng kanyang katawan at ang lokasyon na yon doon nagre-relay lahat. Napasigaw ng excellent work itong si Nogizaka sa ginawa ni Kikoro at inutusan ng lahat na i-guide ang target papunta sa location mark. Ngunit napansin ni Kikoro ang higanting kamay ng Mega Monster na paatake sa kanya at hindi lang yan ang naging problema dahil nawalan ng acceleration si Kikoro sa paglipad, bagay na naitanong ni Kikoro sa sarili kung bakit hindi nag-increase ang kanyang output gamit ang weapon Kaiju number 5. Kaya parang binagsakan ng mundo si Kikoro nang tinamaan ng napakalakas na hampas ng Mega Monster at napasigaw si Kuroso na another 15% ang binaba ng release force at mukhang umabot na talaga ito sa limitasyon. Napasigaw si Kafka sa sobrang pag-aalala para kay Kikoro. Ngunit napasigaw din si Kikoro na stay back dahil ayaw niya ng tulong. At sinabi ko na sa'yo Kafka na wag mo akong tulungan habang parang gripong sira na tumatagas ang dugo ni Kikoro sa mata, ilong at bibig. At napawikang tatapusin ko ang misyon na to. Bagay na nagpadilat kay Kafka at naalala si Isaw na may parehong mindset na meron ng mga Shinomiya. Habang nagpapaputok, sinabi ni Kikoro sa lahat na huwag silang mag-alala para sa akin dahil hindi naman ako susuko kahit sa matinding pagsubok o kahit sa harap ng pinakamalakas na halimaw. At dito'y ipinakitang lumipad ang ating bida sa itaas upang i-take advantage ang pagpapaputok ni Kikoro para pakawalan ng matinding suntok to the point na nagawa na naman niyang mapaatras ang higanting Mega Monster sa lakas ng suntok ni Kafka. Kaya napasigaw si Okonogi na kailangan pa ng 150 meters bago ito makarating
dumating sa designated point na hinahanda nila. Kaagad nag-counter ng atake ang Mega Monster towards Kafka gamit ang kapangyarihan na meron si number 9, kung saan hindi mabilang na atake ang pinakawalan ng kalaban para patamaan ng ating bida, ngunit minaiging iniwasan ni Kafka ang mga atake na ito at pumutok lang isa-isa na nagmimistulang Happy New Year sa likuran ni Kafka. Ngunit nagulat si Kurozo at Itami dahil isang marking slash na naman ang napunta sa mukha ni Kafka, subalit kahit patuloy na dumudugo, ginamit pa rin ni Kikoro ang para i-counter ang atake na ito. Habang pinapakawalan ng malakas na counter towards Mega Monster, sinabi ni Kikoro na lalampasan niya si Narumi. Lalampasan niya ang kanyang mami at mas lalong lalampasan niya ang kanyang daddy hanggang sa siya ang tatanghaling pinakamalakas na Defense Force troops sa buong kasaysayan. At dito'y gamit ang malabombang suntok ni Kafka, nagawa niyang mapaatras ang Mega Monster na rektang dumating sa target point na hinanda ni Okonogi, kung kaya't dito'y napasigaw si Kafka sa pangalan ni Mina, kung saan ang nag-iisang Mina Ashiro ay nasa loob na ng kanyang Karanos weapon, ang anti-class Kaiju Railgun na napawikang I got you, Kafka Hibino. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!